Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagbayanihan ang mga taga-bayan ng Uson sa Masbate para ma-rescue isang na-stranded na sperm whale sa kanilang karagatan. Mailigtas kaya nila ito? Inanod ng pangamba ang mga residente ng Uson, Masbate nang sa kanilang karagatan may na-stranded na balyena, isang sperm whale. Lalaki po ito. Ang haba nito ay 55 feet, almost 16.58 meters. Meron siyang lapad na 11 meters. Ang Philippine Coast Guard, Masbate at lokal na pamahalaan ng Uson agad nagsagawa ng rescue operation. Very challenging lang po kasi almost kasing laki siya ng bus. Napakahirap sa mga responders natin yung pag-attempt ng rescue. Sabayan pa ng low tide, medyo maalong karagatan. Kanila kayang maisalba ang na-stranded na balyena. Ang mga Physeter macrocephalus o sperm whale, hindi lang ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Sila rin ang pinakamalaking toothed predator sa buong mundo. Ang mga marine mammals na ito na maaaring umabot ng 20 meters ang haba, kumakain ng pusit, pugita, pating at iba pang fish species. Sila rin ang may pinakamalaking brain o utak sa animal kingdom na maaaring bumigat ng 7 hanggang 9 kilos. Samantala, kumusta kaya ang naging rescue operation sa stranded na sperm whale sa Masbate? Second responding niya, nagkaroon ulit ng pag-allow para makapunta ulit siya sa malalim na area. Pero umaga ng March 6, ang balyena muling namataan malapit sa dalampasigan, pero wala na itong buhay. Possible po na may sakit yung sperm whale, nagkaroon na ng successful release and bumalik naman po siya. Nagkaroon lang kami sir na collection of sample para ma-identify talaga yung cause of death ng animal. Napagdesisyonan ng local government unit, hilahin na lang pabalik doon sa malalim na part and doon na lang siya maging part ulit ng kanyang origin. Kung hindi sperm whale ang pinakamalaking balyena sa ating karagatan, ano ito? Ito ang blue whale o Balenoptera musculus, ang pinakamalaking hayop sa ating planeta. Ang bigat nito maaaring umabot hanggang 200 tons o halos yung bigat ng 33 elepante. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi basta-basta pwedeng magpatupad ng internet voting para sa mga nasa abroad kung walang batas. Ayon po yan sa Senate Minority Leader. Inusisa rin sa Senado ang naging performance sa ibang bansa ng Miro Systems na magsusupply ng mga makina para sa susunod na eleksyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sinagot ng Miro Systems ang pang-uusisa ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo't Miro ang magsusupply ng automated election system para sa 2025 national and local elections. The track record of Miru was not very good. In Congo, for example, in the Democratic Republic of Congo, 45.1% of all polling stations experienced problems with the technology. The 45.1%, that is a very over-exaggerated percentage. If it's not 45, how much? How much failure was there actually? We do not have the actual percentage, but there are only a few malfunctions. And also, the 45% to 45.1% is really due to the delay in the logistics. Logistics is out of our scope of our company. We only deliver to only key cities, and then the election commission are the ones who are in the scope of doing the logistics. Bukod sa Congo, inungkat din ang nangyari raw sa Iraq kung saan nag-supply din ng Meru. 75% of voting machines malfunctioned in Iraq. In Iraq, votes were finally counted manually. Pinabulaanan niya ng Meru, transmission daw ang nagkaaberya sa early voting, hindi voting machines. That's less than 1% for transmission failure. Okay, transmission failure. Okay, it was not the machine that was failed. There was no defects or problems with the machines. Rather, the incumbent was persistent on doing the manual recount. The results came out 99.9% accurate of the tally results with our machines. And so, therefore, Iraq also is continually using our systems. Idinemo rin ng Meru ang mga makinang gagamitin. Pagdating sa logistics at training ng mga tao, Meru rin ang hahawak. Tanong tuloy sa komisyon.
Are you prepared to undertake a manual count? Mano-mano tayo nito. Pag nag-glitch yan. Na-test naman po namin yung mga machines and in all fairness, nandiyan po sa labas lahat ng machines dinala ng Meru. We will be leasing new machines. Hindi po ito old machines, new machines, and again, we will be having our contingency measures or procedures that will be set in place for the automated election. Thank you. Inusisa rin ang Filipino company partner ng Miru na construction ang negosyo. What is a construction company doing in involving itself in election systems? When we form the group, each one has its own responsibility. They will be a financial supporter because of the amount that is involved in investing for the project. Sabi ni Senador Risa Ontiveros, ang address at officers ng partner ng Miru ay pareho ng sa isang blacklisted company ng Department of Public Works and Highways. Ipinasampina na sila para sa susunod na pagdinig ng Senado. Kaugnay naman ang isinusulong na internet voting, iginiit ng minority leader na kailangan muna ng batas para rito. Mukhang mapapahirapan din daw ang OFWs dito. The OFWs are very confused. Saan sila sakop? Kasali ba sila dun sa internet voting o dun sa paper ballot? If it's a per-country approach, they're forcing the OFWs to re-register. Everybody needs to re-register or enroll. So baka yung 1 million natin, Mr. Chairman, baka bumaba pa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Higit pa raw sa tibay ng bato ang alyansa ng Amerika at Pilipinas na ayon kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken ay prioridad ni U.S. President Biden. Inihag niya sa kanyang pulong yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Secretary of State ng Amerika ang katumbas ng Foreign Affairs Secretary. Siya ang Chief Foreign Affairs Advisor at tagapagpatupad ng Foreign Affairs Policy ng Pangulo ng Amerika. Hatid ni Blinken ang mensahe mula kay U.S. President Joe Biden na buo at matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. But I think so important to us is even as we're dealing with those other challenges, our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific writ large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. It's an absolute priority for President Biden, and it's why he asked me to be. Nagpasalamat ang Pangulo sa pagbisita nito ni Blinken na ikalawa na sa kanyang administrasyon. Sa gitna ng maraming isyu kinakaharap ng dalawang bansa, kabilang ang tensyon sa Indo-Pacific region at sa South China Sea. I hope that all these efforts you're making are met with some success, because it is of great importance to us, as you well know, as you have said, as we have just spoken about before. These things are somehow toned down. I can't see how you're going to do it, but I think that some easing of tension from these we will see in the near future. Kasabay ng pagbisita ni Blinken, kinumpirma ng White House sa magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Gagawin ito sa Washington, D.C. sa Amerika sa April 11. May hiwalay ding pulong sina Biden at Marcos. Ang Japan at Amerika ay kabilang sa mga bansang hayagang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsusulong sa pagsunod sa international law at isang malayang Indo-Pacific region. New horizon of cooperation is also incredibly promising, but it's building on the very strong foundation within our countries where we have the same priorities, whether it's economic development, whether it's dealing with climate change, with food security, of course upholding international law. All of these things are front and center. Magaganap ang pagpupulong na ito sa panahong mas nagiging agresibo ang China sa ikinikilos sa West Philippine Sea na patuloy naman pinapalaga ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa maritime issue sa pagitan ng Pilipinas at China dahil hindi raw ito kasali sa issue sa South China Sea. Dagdag nito, isasagawa raw ng China ang anumang kakailanganing hakbang para depensahan ang karapatan at interes ito sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Nakatutok 24 oras. Nirerespeto ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang inilabas na warrant of arrest ng Senado. Yan po ay ayon sa pahayag na inilabas ng kanyang abogadong si Attorney Elvis Balayan.
Pero uubusin daw nila ang lahat ng mga paraang legal para maprotektahan ang mga karapatan ni Kibuloy na hindi raw dapat ipasawalang halaga. Ipinasight in contempt ng komite sa Senado ang pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ng pageant contestant na si Catherine Camilon. Nakatutok si Jonathan Andal. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend. Hindi mo siya girlfriend. Wala kaming relasyon, sir. Wala. I am not satisfied with your explanation. Sa kanyang unang pagsalang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi kinagat ng mga senador ang paggiit ni Police Major Alan De Castro na hindi sila magkarelasyon ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Si De Castro ang pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine na noong Oktubre pa huling nakita. Nauna nang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at 3 iba pa. Patuloy ang pagtanggi ni De Castro sa kabila ng pagsabi ng NBI at PNP-CIDG na meron silang mga testigo at mga larawan para patunayang magkarelasyon sina De Castro at si Catherine. Kaya maya-maya pa, Iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying. Chairman. Opo. Or lying before this committee. matapos ma-contempt agad pinadetain si De Castro. Sa investigasyon ng pulisya, si De Castro umano ang huling kasama ni Catherine bago siya napaulat na nawawala. 5 buwan nang pinaghahanap si Catherine pero wala pa ring linaw kung ano ang kanyang sinapit. Kaya ang kanyang ina, abot-abot ang pag-aalala. Napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Hindi hadlang ang kasarian para magtagumpay sa trabaho. Pinatunayan yan ng nakilala naming isa sa kauna-unahang line woman sa bansa at sa Asia. Nakatutok si Maki Pulido. Ang pag-akyat sa matataas na poste at pag-aayos ng supply ng kuryente, mga lalaki lang ang gumagawa noon. Dahil kaya rin ng mga babae, binuksan na rin ang trabahong ito sa kanila ng Meralco noong 2013. Isa sa mga unang naging line woman si Karen Cañizares, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Kami po yung nagre-restore ng mga power na nawawalan. Katulad po pang may mga bagyo. Nakangakit po ng poste, nagre-retire, nag-i-install. Promoted na siya ngayon bilang quality inspector. Pero may mga bagong batch pa ng mga line woman na pumasok tulad ni Suzette Castro. Naisip ko po yun na panlalaki tong trabaho. Nung nag-training na po kami, nakita ko naman doon na pwede, kahit sino. Ako nga tsaka yung talagang determinado ka. Bibiro ang training, mapababae man o lalaki. Dapat kayanin mong humawak ng live wire, umakyat ng posting may taas na 90 feet o halos 9 na palapag na gusali. Napakadelikado po ng live wire kasi unang-una, hawak pa lang pwede nang mamatay. Wala naman talagang limitasyon sa kasarian. Dapat lang physically fit at hindi ka madaling malula. Lahat po ng trabaho natututunan natin. At lahat ng trabaho, syempre, pinagsisikapan po yun natin. Meron pa akong narinig na ba't siya nagtatrabaho? Parang walang-wala na ba, parang ganun. Pero sagot ko naman po, hindi, para sa pamilya ko po ito eh. Tsaka ito yung nagbigay sa akin ng malaking opportunity na nakapagpabago ng buhay ko. Kahit sa ibang trabaho naman, dumarami ang kababaihan na nagkakapwesto kahit bilang company executives o kahit mga pangulo ng bansa. Malayo na, pero malayo pa sa ipinaglalabang pagkakapantay-pantay. Hanggang ngayon, lalo na sa Pilipinas, anay pa rin natin mga cultural icons sa very patriarchal. So, kailangan ikaw na lalaki ka, dapat maginoo ka. Ibida pa ubayang mo ang upuan sa babae. Meron siyang malaking implications, especially sa workforce. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Hindi lang mahalaga dahil minsan na iconic din ang mga kontrabida roles sa television man o pelikula. Kaya bigatin din ang napiling gumanap niyan sa upcoming family drama ng Pulang Araw. Internationally awarded at madalas na bida at ngayon lang muli hahawak ng kontrabida role.
Kilalanin siya sa chika ni Katatibayan. Yung kapaknaan mo ang dahilan kung bakit nahimatay yung asawa mo. Mapa-heavy drama, rom-com, Hindi ko napansin may maganda pala ako nakasalubong. o fantasy. Batid mo kung sino ako. Napapahanga niya ang marami sa kanyang husay at galing sa pag-arte. No wonder, deserve talaga ni multi-awarded actor Dennis Trillo ang bansag sa kanyang drama king. Pero si Dennis, may ultimate dream role na ngayon pa lang matutupad. Kasunod kasi ng minahal ng marami na karakter niyang si Crisostomo Ibarra sa Mara Clara at Ibarra. At si Ned Armstrong sa Voltes 5 Legacy. Matutunghayan si Dennis on his first major contributor role sa Kapuso Prime series na Pulang Araw. Matagal ko na rin itong hinihintay Matagal ko na hinihintay yung ganitong klaseng project. Ganitong kabigat na character. Ngayon naman as a kontrabida. May konting pressure pero mas nandun ako sa importansya ng pagkakaroon ko ng challenge bilang artista. Sa dami ng nagawa ko, kailangan ko ng isang mabigat na role na mag-iisip ako at alam mo yun, pag-iisipan ko bawat kilos, bawat galaw, bawat dialogue ulit. So, yun, excited ako sa mga ganun. Hindi nga raw nagdalawang isip si Dennis sa tanggapin ang role bilang isang malupit na sundalong Hapon. Sabi ko, Direk, sa totoo lang, hindi ako kinakabahan dun sa pagsasalita niya ng Nihongo or Japanese. Mas kinakabahan ako dun sa pag nagtatagalog siya kasi baka magiging nakakatawa. Sino kaya pinaka-excited si Dennis na makabatuhan ng linya? Excited ako magkaroon kami ng eksena ni Alden, syempre. Siya yung hindi ko pa talaga nakaka-eksena, lalo na sa mga ganitong mga drama, ganun. Nakatrabaho siya sa mga variety shows, pero ayun, siguro, yun, excited ako doon. Pag-aanda ko yung eksena na yun. At syempre, excited ako ma-reunite kila David at Barbie. Kay Sanya, na nakatrabaho na rin dati. Pag walang taping, hands-on dad si Dennis sa unika ihan nila ni Jenin Mercado na si Baby Dylan. Sinasama-sama pa nga ni Dennis si Dylan sa kanyang TikTok entries bilang si Saling Kit-Kit Dylan. Pero pinaka-excited ang mag-asawa sa upcoming birthday ng kanya anak next month. Si Jen, pinala niya noon pa na sa Boracay naman kami mag-spend ng birthday niya. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.